Hello mga karebo. Mayroon tayong bagong dating na piyesa para sa ating Toyota Revo. Para sa ating AC blower dito sa ating front. Medyo laspag na yan eh. Mahina nito. So kailangan natin magpalit ng armature. So kakarating lang ito ngayon. Original siya, Denso armature blower motor 12 volts. Papakita ko sa inyo ngayon paano natin na aayusin yung ating AC blower. So yan mga idol. Siyempre una natin gagawin, baklasin natin to. Baklasin lang natin yung apat na, hindi makita dito, madilim. So yan mga karebo, ang gagawin natin una, siyempre tatanggalin natin itong apat na screw dito sa ating passenger side para kunin natin yung AC blower. Sige, tanggalin natin. So ayan, natanggalan natin itong cover. So susunod natin gagawin, tatanggalin naman natin yung screw dito. Mayroong tatlong screw dito sa ating blower para mahugot natin to. Pero syempre tanggalin muna natin yung harness. May harness yan. Tanggalin natin yung harness niya. Yan. Ito lang naman yung harness. Tanggal na. So tatanggalin natin ngayon yung tornilyo. Tatlo. So yan. Natanggal na natin yung tatlong tornilyo. Mahuhulog na lang ito ng pusa. Yan. Ito na yung ating AC blower. Punta tayo ngayon sa pagpapalit ng armature. Yan. So yan. Tatanggalin natin ngayon itong nag-iisang tornilyo dito. Bolt pala o nut. Tanggalin natin yan. Tapos meron din dito dalawang screw. Yan naman yung susunod na tatanggalin. So para matanggal natin yan, kailangan lang natin ng 8mm na socket. Madali lang tanggalin. Lalay lang. Yan. Lambot lang yan. Tanggalin natin yan. Yan. Tapos subutin na natin to pataas. Yan. Yan. Mapapansin nyo merong isang washer dito. Yan. Tingnan nyo yan kasi dito nakalagay yan. Susunod natin tatanggalin itong dalawang screw dito. Philip lang siya. Yan, gamit ang Philip. Madali itong tanggalin to. Tanggalin na natin to gamit ang Philip. Malambot lang yan. Oops. Yan. Dalawa lang yan. Tabi natin itong screw na yan. Dalawa. Then tong cup, matatanggal natin cup na to. Yan. So mapapansin natin okay pa yung kanyang bushing dito. May bushing yan. Okay pa naman siya. Actually nakalas ko na to, na-inspect ko na. Pinalitan ko na siya ng hindi original na dito carbon brass. Yan. Durog na naman yung carbon brass. Hindi siya tumagal. Hindi kasi original eh. So gagawin natin, tatanggalin natin to. Ito. Tatanggal natin yung pataas. Yan yung kanyang. Yan. So yun, kiparan yung dalawang spring. So kung okay pa yung spring nyo, keep nyo lang. Actually itong isang spring ko is sira na to. Hindi siya original. Kinuha ka lang sa ballpen. Para mapalitan kasi yung original na isa is sumama na tawag dito, nadurog sa armature. So papakita ko yung lumang armature. Hugutin nyo lang to, magnetic lang to eh. Yan. So yan yung lumang armature. So kung mapapansin natin dito, yan, hindi na siya pantay. Mayroon ng kanal.
So, indication na ano siya, nadurog na siya. Unti-unti na siyang nababawasan. Actually, bawas na. Alas kalahati na nga yan. So, kailangan na itong palitan. Yan. So, meron sa Shopee available. Ito ang papakita ko sa inyo. Ito. Replacement armature. Blower motor, 12 volts. Denso. Galing ng Thailand. Open natin. Yan, naka-box. Tingnan natin kung talagang parehas na parehas. So, meron na siyang kasamang carbon brass. Yan. Open natin. Hindi na tayo bibili sa mga auto shop. May kasama na rin spring. Good. So, ito yung kanyang original na carbon brass. Yan. So, yan, no? Ganda. Ito naman yung kanyang replacement armature. So, compare natin, no? Ito yung bago. Yan. At ito naman yung luma. So, kung compare natin, kung parehas na parehas. So, identical. Identical. So, papakita ko yung kanyang contact copper. Ito, pulido. Linis yung kabila, yung luma. Gas-gas na. So, yan. Papalitan na natin. Ito na yung bago. So, madali lang naman. So, linisin nyo lang to. Itong lagayan yung case nya kung saan yung may magnet. Huwag nyo lalagyan ng grasa. No? Usually kasi sa mga ganitong blower motor, hindi siya nilalagyan ng grasa. Kasi yung dumi, yung dust, naiipon yan. So kung may grasa yan, didikit dun sa grasa. So mas lalong mahihirapan umikot yung motor. Kung mapapansin niyo yung mga blower motor, meron siyang oil na konting-konti lang para mag-lubricate lang siya sa bushing. Yan. Yan. Well, kung gusto niyo maglagay ng grasa, nasa sa inyo. Pero konting-konti lang din talaga dapat ilagay. Yan. So far to kasi nabuksan ko na to dati, in-inspect ko lang. Na-confirm ko na sira talaga yung armature, kaya nag-order ako, papalitan natin. So malinis pa siya. Pagpag lang natin to. Yan. Malinis pa siya. Punasan lang natin ng basahan. Goods pa. So ngayon, assemble na natin. Ilalagay natin yung bagong armature. So strip lang natin to. Pero tatanggalin muna natin itong sticker dito. Yung sticker eh. Tanggalin natin. Sticker. Ano siyang red sticker. Pagka red dragon. Tanggalin natin yan. Tanggalin yan. Kailangan malinis yan. Malinis na. Residue ng sticker. Linisin natin. Para smooth ng kanyang rotation. Yan. So dito naglagay ko ng konting oil lang, nilagay ko lang sa daliri, tapos pinahid ko lang doon sa bushing kung saan lalapat itong tawag dito. May bushing din to sa armature. So straight lang natin sa butas. Hop, magnet. Lakas na magnet. Higit na natin. Pumasok ng tama. Yan. Yan, napapansin nyo. Yan, pumasok na siya. Yan siya. Yan. Shoot! Shoot sa banga. Saglit lang. Tingnan natin itong isa. Verify lang natin. Parang meron siyang pag-in washer sa luma.
Oops, meron nga, may washer nga. May washer pala. Kung mapapansin nyo to sa luma, meron siyang washer dito. Ayan. Kunin natin yan, lipat natin sa bago. Ito. Meron siyang bushing. Lipat natin yan, ha. Ito. Yan. Lipat natin yan. Kung paano yung tinanggal, ganun nyo rin ilagay dun sa bago. Yan. Ito napansin natin. Hindi naman siya metal, parang malambot siya eh. Malambot. Yan. Yan. Yan na siya. So, lagyan natin ngayon. Ito sa ating bagong armature. Ayun. So, ayan. Napansin nyo, pasok na siya. So, punasan natin kasi medyo madumi yung ating kamay. So, konti, punas para malinis yung kanyang contact. Para smooth ang kanyang sailing. So, nandiyan na siya sa loob. Ang sunod naman natin gagawin, ilalagay natin yung kanyang carbon brush. Ito yung kasama sa kanya, no? Ito naman yung lumang kanyang contact, holder. So, lalagay natin to. Then, isi-shoot natin dito sa armature. Ikot na lang yung makuha nyo yung kanyang yan. So yan, pumasok na siya. Papagitna nyo itong armature, yung contact pa niya. Doon ito dito. Dapat na siya, mapapansin nyo. So itong armature nasa gitna na siya, yung kanyang carbon brush dikit doon sa kanyang contact copper. Yan, dalawa yan. Yan. Dapat na siya, dapat na kabilaan. Then yung kanyang socket dapat na rin. So ito, pwede na lang itong itago dyan. Yan. Yan din sa isa. Yan. 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 Then, goods na yan. Ito naman, pinahiran ko ng konting oil yung kanyang bushing para kapag umikot to, sulit siya. Pansinin natin, meron din siyang bushing dito sa ilalim, sa luma. Kunin natin yan, lipat natin sa bago. Yan, pansin natin, hindi na lang. Sinisilip natin kung hindi. Kunin natin. Gamit lang tayo ng gunting. Yan, kakalas na natin. Hanggang makatumalsik. So, verify natin. Itong ring na to. May ring ba siya? Verify natin. Hindi siya ring. So, yung replacement hindi katulad talaga nito, no. Sa original meron siyang pagkakaiba. Konti lang naman pagkakaiba nila. Yan. Hindi na siya natatanggal. Hindi siya natatanggal. Iba lang yung konting design nila. OEM kasi talaga yung so, yun lang. Nilipat na natin ngayon doon sa kabila yung bushing. Hindi naman siya natatanggal. So ito yun, nalagay natin dito sa bago. Set na natin.
Yan. Goods na. Salpak na natin yung kanyang cup. Yan. May konting oil yan. Pinahira natin konting oil para sa kanyang bushing. Gitna. Oops. Yan. Ligtad ba? Oops. Teka lang. Itong yes ba? Yes naman. Yun. Verify natin kung maayos ang kanyang ikot. Oh, may konting normal yan, merong konting clearance o play. Ganun din sa dati. Yan. Goods. So, lagyan na natin ngayon yung dalawang screw. Tapos testing natin yung kanyang andar, yung kanyang speed na 1, 2, 3. Kasi naka 3 na to dati, yung luma mabagal pa rin takbo kasi sira na yung armature. Yan. So hindi naman kailangan sobrang higpit, sakto lang dapat. Hindi naman yan na saktong higpit lang. Dahil lang kasi ma-lost trade yung screw mo, hindi makatulog. Yan, moment of truth. So kabit na natin tong kanyang lower. Dapat nakalapat dun sa yung parang may flat. Hindi papasok kapag hindi nakalapat sa flat. That area. Yan. Pasok na siya. Then yung kanyang nut. Then ipitan natin konti. Okay lang. Gamit lang yung kamay natin. Yung kamay. Tinigpit lang, huwag masyadong mahigpit, baka mag-crack yung plastic yan eh. Yan. Testing natin ngayon yung kanyang lakas. So testing na natin ngayon itong takbo ng ating bagong nilagay na armature. Yan. Hindi na natin kailangan pandarin yung makina. So, syempre, yung blower lang yan, 1, 2, 3 lang yan, no? Dapat naka-ignition on. Testing natin, dapat malakas yung blower yan. Lagyan natin sa 1. Yun. 2. Yun. 3. Mas! So, pala yan. So, off. Lagyan sa low. Yan, smooth yung kanyang takbo. 1 2 then high. So, success yung ating pagpapalit ng AC blower armature. Balik kung balik natin natin ito. Yan, salamat sa mga subscribe ko kayo. Mag-share sa mga kapwa natin yung karelo.